Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na tinatalakay ang isang pangyayari upang magbigay o mailahad ang kaukulang paliwanag sa ikalilinaw ng paksang pinag-uusapan. Ang akdang ito ay maaaring maikli o mahaba. Iniaayos na lamang ang inihayag na kuro-kuro o opinyon, damdamin at salobin, pag-unawa sa kaisipan at sa pananaw ng manunulat. May dalawang uri ng pagsulat ng sanaysay. Una, formal na sanaysay. Ito ang sanaysay na nabubuo sa tulong ng isinasagawang pananaliksik ng manunulat. Ginagawa ang pananaliksik upang lalong mabigyan o bigat o lalim ang kanyang tinatalakay para sa lubusang ikagaganda ng sanaysay. Di formal na sanaysay. Ito ay paglalahad ng di nangangahulugan ng gawaing pananaliksik bago mailahad ang kaisipan. Kaswal, ika nga, ang paglalahad na animoy nakikipag-usap lamang, simple ang pananalitang gamitin o gamit na maaari pang singitan ng mga balbal na pananalita. Mapagpatawa minsan ang paglalahad, ngunit tulad ng formal sanaysay, may diwang ipinahayag sa uring ito. Sariling talino ng manunulat ang umiiral sa buong sanaysay. Halimbawa ng formal na sanaysay. Sa patuloy na paglipas ng panahon, may mga pagbabagong nagaganap, lalong-lalo na sa larangan ng sining at literatura. Ang panitikang kinagisnan natin sa ating mga ninuno ay sagana sa iba't ibang kulturang Pilipino at kaisipang pang-atin, bagamat nakalulungkot isipin na sa panahong ito ay unti-unti nang kinalilimutan. Ayon sa mga eksperto, ang panitikan ay ilaw na walang kamatayang tumatanglaw sa kabiasnan ng tao. Sa panitikan, nasasalamin ang mga layunin, damdamin, panaginip, pag-asa, hinaing at guni-guni ng bayan. Ang panitikan ay nagbubunsod sa mga tao, nakapagpapadilat sa mata ng mga tao sa tamang katwiran at katarungan. Mula sa thesis, Sotero Frondoso Jr., 1997, ang masining na pagpapahayag ni Merlinda Cueto Cantre at Reynaldo J. Cruz. Halimbawa ng di formal sanaysay. Minsan, ang tagumpay ay nakalulunod. Minsan ay nakapagpapabago ng pananaw sa buhay, ng pag-uugali. Marahil ang sanhi ay dahil di basta-basta nakakamtan ang tagumpay. Kung talagang gugustuhin ng tao, madaling maabot ang tagumpay, kailangan lamang ang tiyaga, pagsisikap, determinasyon sa buhay, at paniniwala sa sariling kakayahan. Sa taong may positibong pananaw sa buhay at paniniwala sa sariling kakayahan. Sa taong may positibong pananaw sa buhay, ang tagumpay ay di malayong makamtan, lalo na kung sasabayan pa ng sipag. Maraming kilalang tao ang sa kasalukuyan ay matagumpay sa kani-kanilang larangan. Kung hahalongkatin ang punot dulo ng kanilang buhay, manidiskubre nating nagdaan din sila sa ibayong pakikipagsapalaran na siguradong sipag at tiyaga ang puhunan. Ito ang bunga ng tagumpay, tamis at ligaya. Ang masining na pagpapahayag ni Merlinda Cueto Cantre at Reynaldo J. Cruz.